Hi everyone, this is isang mapagpalang araw sa inyong lahat, kabataans. Narito na naman po tayo sa panibagong episode ng Warrior Talks Bumoses Kabe. At para sa episode na to, ating babalikan ng mga magagandang bagay na nangyari sa 2023 at sisilit sa mga goal para sa 2024 ng isang kapwa Kabe warrior natin. We have here Miss Melody. Miss Melody, kindly introduce yourself. Melody O. Mendoza from BSMA 4201. So, Miss Melody, kumusta ka naman? Kumusta ang naging bakasyon mo nitong holiday season? Yung naging bakasyon ko po is okay naman, masaya siya. Kaso medyo bitin nga lang, lahat naman siguro na estudyante, ganon. Na-enjoy ko naman po siya kahit more on, kahit may mga ginagawa akong activities during vacation, gaya po ng thesis, is still na-enjoy ko pa rin yung bakasyon ko. Ayan, I know many of you could relate to Miss Melody. Kasi bakasyon na, thesis is life pa rin talaga, acad's life. And this is all for our goals, na tinatry nating i-achieve. But I hope, nitong nagdaang bakasyon ay you were still able to spend time with your family, and especially during the holiday occasions. And speaking of holiday occasions, kamusta po ang celebration mo, Miss Melody, ng holiday occasions mo, especially the New Year? Paano mo sinalubong ang iyong bagong taon? Yun na nga, gaya na nabanggit ko po kanina, ay kahit may mga ibang bagay ako na ginagawa, is still na-enjoy ko pa rin, and naging masaya pa rin ako sa naging bakasyon ko. Bale, about how I celebrated my New Year, paano ba? Simple lang po, before 12, nag-prepare ng foods and bilog-bilog na prutas kasi yun yung talagang nakasanayan or nakagisnan natin. Then, pagdating ng 12 o'clock, ayun na, sumigaw na ng Happy New Year. Pero, di na ako tumalon for me kasi di ko na kailangan gawin yon. Hindi, joke lang. Di kasi ako naniniwala na kapag tumalon ka during New Year, tatangkad ka talaga. So, ayun na nga, sinalubong ko siya ng masaya para isang taon na akong masaya. Kasi di ba ganun daw yun. Pag sinalubong mo daw siya ng galit, isang taon kang galit. So, yung ginawa ko, sinalubong ko siya ng masaya talaga. So, syempre, bago ka makalagpas ng 2023 mo, bago mo i-let go yung 2023 mo, maraming bagay ang nangyari doon. And could you name some things na pinagpapasalamat mo talaga na nangyari sa 2023 mo? Thankful ako sa lahat ng nangyari sa 2023 ko kasi sobrang dami ko pong natutunan. Pero ang pinaka pinagpapasalamat ko is yung natuto akong mag-take risk and i-grab yung mga opportunity na meron ako. Dati kasi takot talaga akong gawin yung mga bagay-bagay. Like, pag ayaw ng mga taong nasa paligid ko, hindi na din ako magte-take ng risk. Gagaya na lang ako sa kanila, ganon. Pero, year 2023 taught me na hindi pa pwedeng ganon sa buhay. Kailangan kong magdesisyon para sa sarili ko at dapat hindi ako dumedepende sa desisyon ng ibang tao. With that being said, I know that 2023 has been a hard year for you, but you're strong enough to face those fears. Taking risk is a brave decision. And I know being brave means gaining something also. So, let me know, what is your greatest achievement last year, Miss Melody? And bakit ito yung mga greatest achievement mo? Greatest achievement ko last year is yung nakapasok pa rin ako sa Dean's Lister noong second sem, third year, 2022-2023. Akala ko kasi hindi ko na siya kaya and hindi ko na siya ma-achieve kasi sobrang hirap ng third year, second sem. Ang dami sobrang gawain na nagsabay-sabay talaga. And another achievement ko last year is yung matapos ko, yung internship ko. For me, achievement siya kasi
I've been able to work with great people at Jet Hotel. Sa Jet Hotel po kasi ako nag-OJT. And madami akong natutunan doon na sure ako na ma-apply ko pag nag-work na ako. Isa pang greatest achievement ko ay yung napapunta sa akin yung isang slot para sa scholarship for CMA examination. Bale, 20 plus kami na 20 plus students po yung nag-take ng risk para makakuha ng isang slot sa scholarship na yon. And grateful and thankful po ako na sa akin napapunta yon. And for me is malaking achievement siya sa akin kasi napakalaking tulong nito para makapag-take ako ng CMA examination. Congratulations, Miss, for achieving those. Ang dami talagang naging blessings for 2023. But it is not the blessings if you did not risk for it and if you did not pour all your efforts and passion into doing that. Especially your scholarship. Sobrang laking bagay noon. And I'm hoping for the best for you and sana mas marami pang ma-achieve this year. Speaking of, do you have any particular thing looking forward to for this 2024? This year, since I'm a 4th year student, syempre, yung nilulook forward ko is makagraduate talaga and magkaroon ng maayos na job after graduation. I really hope for the same thing also. Na sana lahat tayo ay makagraduate. For lower years, sana lahat tayo makalagpas this sem and sana lahat tayo makapasa. And I think we can only do that if we give our all para talaga sa ating goal, which is to pass and to graduate on time. And para sa huling katanungan, nais ko lang humingi ng iyong pinanghahawakan na salita para sa 2024. So, Miss Melody, could you share with us your 2024 mantra? About my 2024 mantra is, my 2024 mantra ay reciprocate. Kumbaga, this year, I'll be giving the same energy to people who are always there for me. So, if other people are ignoring me, then I will do the same and I will not force anything this year. Reciprocating energy. On a positive note, you will have more energy for yourself, more energy for people, and for something that really deserves the energy that you're giving. So reserving for the best things talaga ang 2024. And ayan, gusto ko lang magpasalamat sa iyo, Miss Melody, for sharing us your experience and the things that you're looking forward to for the 2024. And I hope that you have the best year this year. And sana talaga, hopefully, ma-achieve mo yung goal mo. And more blessings, more prosperity to come for 2024. And to our Kabe warriors, to all our listeners, to the whole Kabe community, I am with you as you manifest for the great things for 2024. Together, we claim that 2024 will give us the prosperous tomorrows. Goodbye, Kabetaans. Tune in for our next episode. See ya!